mga boss, sir, balikan uli natin itong makina natin na nire-reprocess, itong apat na makina na nire-reprocess natin uli. So far ito ngayon ang status. So mga nakabaklas yung mga installation ng ating para ma-check natin kung may mga leak. So yan, nakahubad lahat yung ating mga suction, yung ating accumulator. So ayos, lahat yun nakahubad na. So para makita natin kung may mga leak. So ngayon nakapag na tayo, change oil, tsaka palit na rin ng filter. Then nakaready na rin ang ating kakargang refrigerant. So lapit-lapit na. So mga ilang araw na lang so ito na lang ang ating kapalitan, yung mga TXB dito sa second stage. Hindi pumasok sa heat exchanger natin. So yun, kailangan palitan niya kasi matatagal na natin ito. Tagal nang nakakabit to. So papalitan na rin natin para sigurado. Ito yung mga filter dryer. So papalitan na rin natin to. So lahat tong apat. So yun yung natin ngayon. So ito yung pressure natin. Mga nakakarga na ito ng nitro. So although hindi pa sapat, nakarga pa ulit natin bukas pag may dumating na nitrogen para masigurado natin na wala na talagang mga leak yung ating reprocess system. So ang reprocess na ginagawa natin ay yung system mismo. So yun, nililigtas natin, pinapalitan yung mga dapat palitan, yung mga TXB na yan, mga filter dryer natin. Then at the same time, nililigtas na rin, pinapalitan natin yung mga na may mga damage na, mga oil return, change oil, mga change filter natin, pinapalitan natin yan. So yan, nakikita nyo mga nakahubad lahat yung ating mga pipe dito. Yan, hanggang doon yan sa taas. So hinahubaran natin yan para makita natin kung nasaan yung may leak or may leak yung may system. Lalo dito, malaki ito yung system. Nasa 5 tons ang capacity nito sa apat na makina na to. Sa loob ng 4 to 5 hours ang kanyang blasting time. So ganun sa kaiksi. So kailangan natin ma-check o ma-ensure na wala nang magiging leak para pag vacuum natin bukas at pagkarga ng freon ay balik na sa original na status yung ating system, yung ating makina. So dito, naroon lang tayo papalitan ditong return. So yan, so papalitan yan dito. So kailangan natin palitan kasi worn out na yung kanyang yung kanyang return, yung tube. So halos lahat naman ganyan yung ating system ngayon. So nakahubad sila lahat para pag nagkarga tayo ng maximum doon sa ng nitro, pinaka last part na ng natin, para makita natin kung wala na talagang singaw or leak sa ating system. So yun lang naman ang mga natin ngayon, development. So subaybayan lang ako at tumutok lang ulit kayo sa aming mga susunod na video para ma-update kayo kung ano na yung mga nangyayari dito sa ating nire-process ng mga makina. Although ito ay pangalawang batch na to, dahil nung nakaraan nagre-process na rin tayo nung unang batch na 4 din na makina. So ayun do sa dulo, doon nire-process din natin yung 4. So ito, ayan, mga nakahubad to, ating potency unit. So kailangan matanggal natin ng mga takip nito para malaman natin kung wala na lang talagang leak. So ayan, halos lahat naman yan nakahubad na. So ayan, mga nakabukas natin yung ating So importante kasi malaman natin kung may leak o wala yung system para hindi tayo magpapulit-ulit. So isa yan sa mga nagiging sanay bakit yung makina is madaling masira, especially sa compressor.
napapasukan ng moisture. So pag nagkaroon ng moisture, lumalapot yung ating langis at yung ating compressor, yung moisture pag sumama sa compressor, sa compression natin, pupunta yan doon sa ating coil, sa ating windings. So maiipon yan doon hanggang sa mag-evaporate. Pag nag-evaporate yun at pinatigil natin ang andar, so may tendency na yung ating windings ay masunog. So masusunog siya. So yun, sa ngayon ito yung development ng ating ng mirror process na mga makina. So subaybayan niyo lang uli ako sa susunod na mga video hanggang sa pagpaandar natin. So malapit-lapit na to. So ito na lang ang mga papalitan, mga TXP, ating filter dryer sa second stage. So papalit tayo dyan. So abangan nyo lang po ang susunod ng mga video kung magiging okay ba ang kalalabasan ng ating mirror process sa system. So ito naman ay lahat ay 30 horsepower na compressor. So apat na 30 horsepower compressor, pressure compressor siya. So maraming salamat mga sir, mga boss. At susunod muli, paki-likes na lang po, paki-subscribe, at paki-comment na rin kung meron kayong komento or kung meron kayong isasuggest sa amin. So paki-ano lang para malaman namin kung ano yung inyong opinion or okay lang ba sa inyo yung ganitong video. Although kami minsan hindi namin ano yung aming ginagawang video dahil minsan maingay dahil yung aming ginagamit na cellphone ay medyo mababa pa yung so at saka wala kaming mic. So tulungan nyo kami na makabili ng kailangan namin para sa susunod ng mga video namin is klarado na yung aming boses at may pa-explain namin na maayos yung aming gustong ipaano sa inyo, kaya ipabatid. So maraming salamat po muli at maraming salamat sa pagsubaybay, sa pagsuporta at hanggang dito pa muli sa susunod ng mga video. Pakiantapan na lang po muli. Thank you.